Ito naman ang pag-usapan natin. Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong pagmamatigas ni Chis Escudero dito ho sa sinabi ni PBBM. Bill that is not fully aligned with the national expenditure program. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Sabi ni Gigo, Joel din no? Ay, nako. So, kasi sila yung mga malalakas dyan ng insertion yung mga senador natin Di ba? Ngayon, yung banta na yan ni PBBM na ibabalik ko to, I will return. Ibig sabihin, ibivito niya para bumalik doon sa kanila. Ngayon, ano ho ba magiging epekto nito? Ang epekto niyan, syempre, mabibitin yung national budget. Hanggat hindi po sumusuko yung mga pakialamero sa budget. 'Di ba? Kung igigiit nila yung kanilang proposal, yung kanilang insertion, kasi po yung nakaraang budget, again na naman, shout out dun sa mga kapwa ko vloggers na pinagpipilitan na hindi po pinaka-corrupt na budget ang 2025 GAA. Totoo po, pinaka-corrupt na budget ang 2025 GAA. Alam nyo na po ngayon kung bakit. 'Di ba? Dahil sa mga revelasyon na naglilitawan, sa mga insertions, maging ang Pangulo natin. Sinabi ng Pangulo natin na hindi niya na makilala ang budget na isinumiti niya, yung National Expenditure Program. Hindi lang niya diniretsyong corrupted yung budget na sinubmit ko. Pagbalik sa akin, hindi ba nagkandatarantahan ng mga lintik sa pagpirma doon sa BICAM? Doon sa BICAM report? Yung mga staff, anong nangyayari kasi dyan, kapag ka magsasubmit ng panukala na insertion o kaya naman amendments, ganon, dun sa mga, kasi staff yan ng Committee on Appropriation ng Senado, ng Kongreso, na House. Tapos Committee on Finance ng Senado, magkakasama yan sa opisina. Sila ngayon yung nagkukwenta at hahanapin nila saan kinuha itong pondo na to. Ngayon yung insertion, yung mga pagbabago nila na hindi dumaan sa proper deliberation, gagawa nila ito ng paraan, i-match. So staff yung nagmamatch and type. Ang nangyari po nung nakaraan, yung final version na finalized na nasa pages, nagkamali sila, hindi nila na-i-attach. Ang naiwan doon, yung parte ng Department of Agriculture na may mga blanco. Totoo po yung may blanco. Ako lang din ang unang-unang nagsabing, totoo na may blanco doon sa GAA na pinirmahan nila. Kasi may blanco talaga. Sabi nga po kasi kasabihan, walang usok kung walang kapring nananabako. 'Di ba? Bitaw talaga, ano po nangyari doon? Nakaabot ng Korte Suprema. Pati pangalan ng Pangulo natin nakakaladkad dahil pumirma siya doon sa GAA. 'Di ba? Sa enrolled bill, at yun na nga po yung naging national budget ng 2025. Ganun po kakurap yung nangyari doon. Kasi pagka nag-submit na yung mga yan, meron yung small committee. Okay, yung small committee, ito yung mga representative ng magkabilaang partido, ng Senado, ng Kongreso na may kinalaman diyan sa budget. Doon po nangyayari ang malupit. 'Di ba? Sa private BICAM. Dapat po yan, public yan. Na ito balikan po natin yung panahon ni Alan Peter Cayetano when he was a congressman. Hindi ba hostage niya ang national budget? Ayaw niyang ipasa ang termino kay Velasco, kay Alan Lord J. Velasco. Ayaw niyang ipasa. Gusto niya mag-extension pa ng ilang buwan, 2 months yata. Bakit? Tapos binabanggit niya doon
Yung mga may amendments kayo sa budget, pumunta kayo sa opisina namin. Meron kaming staff dito, meron small sasubmit yan sa small committee para sila yung magplansya. Binabanggit yan lahat no ni Alan Cayetano, yan tungkol sa budget. Ganun lang po nangyayari ang BICAM. 'Di ba? Ilang buwan yan mula September pinagtatalunan na ng Kongreso yan. Ng ibang mga kinatawan pati sa Senado. Tapos pagdating po sa finalization, kung sino-sinong tao lang, 'di ba? Ang tumatanggap ng pagbabago o tawag ni ron sa insertion ni Cheese sa amendments, no? Hindi pala proposal, proposed amendment sa budget. Behind people's back. Yung proposal, di ba? Dapat ang ginagawa nila diyan ay nakikita ng taong bayan. Dapat po ang BICAM natin mayroon pong joint, ulitin ko, joint hearing. Di ba? Dapat to, pangalanan na ito, joint BICAM, kaya joint budget hearing. Ganon, para i-finalize yung mga versions ng dalawang kapulungan. At napapanood ng taong bayan. Yun po ang dapat. Dapat, yun ang inaabangan ko kay PBBM. Sana ipanawagan na rin niya ang public BICAM. Di ba? Na yung hindi dumaan sa public BICAM na pagbabago sa national expenditure ay hindi ko ipapasa. Ibabalik ko. Pwede naman kasi po yung line item lang tatanggalin mo ron, ibabalik mo sa kanila. For example, nag-insert na naman sila dyan sa mga paborito nilang paglagyan. I-veto ng Pangulo yung mga yon. Diba? Sa akin, okay lang naman i-veto ng Pangulo yung sa DPWH. Tragis, wala naman tayong maramdaman Diba? Laki-laki ng budget ng DPWH, wala tayong maramdaman. Ang nararamdaman ko lang, binutas na naman yung kalsada, na ang ganda-ganda ng kalsada. Tapos ang tagal bago palitan ng yung mga spaltong binaklas. 'Di ba? Tapos yung Commonwealth binaklas yung spalto. 2 buwan o 3 buwan bago palitan ng bagong spalto. Hinihintay ang tag-ulan para pagkalatag ng bagong spalto, mahina pa yan sa ulan, tuklap agad. Latag na naman ang bagong spalto, tunaw na naman ang pondo. May mga kumikbak na naman. Yung mga binaklas na lumang spalto, tutunawin lang uli nila yon, lalagyan ng bagong spalto. Ilalatag ulit nila. Ano nangyayari? Substandard arin, di ba? And magandang gabi nga ulit dito kina Mr. Abaya, retired serviceman na Ilocano, taga dyan po sa Barangay Santo Niño, Marikina City at sa kanya pong wife. Yan, magandang good morning po sa inyo. Ay nako, umalma pa rito si Cheese. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, diba? Tama yan. Na manindigan ng ating Pangulo at igiit niya talaga. Kasi panahon na po na itama ho ng ating pamahalaan ang pagpapatupad, no? At saka yung paggasta ng pera ng bayan. So, binabatikos ko nga si Sara sa sinasabi niyang mahalin natin ang Pilipinas. Chorva! Ay, syukran pala. 'Di ba? Kaya sabi ko, tama, mahalin natin ang Pilipinas, sundin kung ano yung guidelines ng paggamit ng confidential funds. So rito ganun din. 'Di ba? Huwag nang hayaan yung mga insertions na yan. Madali naman po kasing malaman madali naman po kasing malaman yan, ang insertion. Tignan niyo yung budget ninyo. Tignan ninyo yung pagbabagong ginawa ng House of Representatives. Tapos tignan ninyo yung version
ng Senado. Diba? Tapos yung cabinet secretaries ng respective agency, sila yung magre-review. Pag nakita ninyo yung mga matitinding mga pagbabago, lumobo, di ba? Anong nangyari po kasi dyan, dagdag bawas yan eh. Ang budget na hinihingi, kunwari is 100 billion sa ganitong department. Di ba? Mananatili pong 100 billion yan kasi bawal yan dagdagan. Pero, pansinin nyo yung ibang proyekto nyo, tinanggal nila. Siningitan ng mga kung ano-ano. And those are insertions. Wala doon sa proposal ng House, wala sa proposal ng Senate. So ano yung finalize doon? 'Di ba dapat galing po sa alin po sa dalawang 'yun ang pinagsama eh. O nang ibabaw sa finalized version. 'Di ba? Pero ipapasok nila ngayon, iba na itsura. 'Yun yung kunanakawin nila, 'yun ang kukupitin nila. Oh. 'Di ba? That's correct. Ang nakakainis lang sa Kongreso eh. Una pang pinadaan sa akin eh. Na i-live ako patuloy na bash ng mga loyalista na pinangungunahan ko ang speaker at saka si PBBM. Eh galing sa kanila yan eh. Diba? Tsaka sa mga media, hiningi rin niya na isulong ang public bycam. Ngayon ang tawag na po ay open bycam. 'Di ba? Ila-live po yung bicameral. At saka ako hindi po ako pabor ng bycam pa rin po ang gagawin nila. Dapat po ito para official, merong transcript of records ng mga diskusyon ng pagpa-finalize. Dapat po ito ay official na session, joint session ng Kamara at ng Senado. Pera ng bayan yan. Pera namin yan. Bakit imimekos-mekos nyo sa loob ng pribadong hotel? Baka sa Sogo lang kayo mag-bycam eh. 'Di ba? O sa isang private resort lang eh, baka sa Boracay lang eh. Hindi namin alam eh kung paano na finalize eh. Where is the transparency there? 'Di ba? Ay nako. Sabi kasi ni Chis Escudero diyan, hindi daw po pwede yan na per se kung anong hinihingi ng ating pamahalaan. Ang gusto niyang mangyari ay pwede pa rin daw po yan na mabago. No? Kasi magkakaroon din ng proposal ang mga mambabatas. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Pag mambabatas, gumawa ng batas. 'Di ba? Yung mga kongresista, bahagi ng kanilang duties and functions, alamin kung anong mapapapondohan sa national budget. Hanggang dun lang, huwag nang umepal sa implementation para hindi po kayo natitempt na kumikbak. Na ang tawag is SOP. 'Di ba? O padulas, ganyan. Huwag niyo hong i-corrupt yung mga kontraktor. Ang mga kontraktor hindi ho mga magnanakaw. Kayo lang ang mga magnanakaw. Dahil hindi nyo trabaho, pinanghihimasukan nyo. Kaya yung mga bahay nyo, lalong gumaganda. Yung mga chicks nyo, dumarami yung kabit nyo. Tapos, yung mga kotse nyo, lalong dumadami. Magkano lang naman ang sahod nyo, hindi nyo kakayanin makalikom ng bilyones na halaga ng mga real properties. 'Di ba? Ay nako. Yun na nga po eh. 'Di ba yung mga mambabatas, yung mga kabitenyo, yan po yung mga mambubutas. Tapos yung mga yung mga kopitan diyan. Yan yung mga corrupt diyan sa mga budget, mga SOP. Hanggang barangay captain, kagawad, nakakakikbak po diyan. Kaya anong gagawin ng kontraktor? 'Di ba? Kung ano yung natira, yun ang pagkakasyahin. Ganun. Ayan. SOP sobrang okay pare ang kupit. Tama. Sabi. Tapos binabarat pa ang contractor sa bidding. Correct. Alam nyo may scam dyan sa ganyan eh. Mapababaan ng presyo sa bidding. Pero behind our backs, yung nanalong contractor o yung pinanalong contractor, magsasubmit po yan ng tinatawag na supplementary contract. May bidding pa ba ron? Wala na, supplementary yun eh. Yun po yung mga binarat doon po ngayon palalabasin. Okay? I knew it kasi nagi po akong
messenger at ako po dati ay isa sa mga nagme-mekos-mekos niyan sa DOJ. Ang tawag ko po diyan, biding-bidingan. Imagine yung nagtitinda ng ulam dun sa baba si Manang, pagsusuotin lang namin ng blazer. Tapos ihahatid ng Honda Civic. Tapos yung isa naman, yung anak naman yan, pagsusuotin po ng coat and tie, no, representing the other company na kaibigan namin, hahatid po ito ng Pajero. Yung punta ron. Ako naman po ang magdadala ng totoong bid. Actually, mauunang isubmit yung mga yun eh. Tapos, pagdating ng bidding, kanya-kanya kaming sulpot. Ako po, ihahatid ako ng jeepney at saka kadilakad minsan. Pagbaba ng jeep, kadilakad na po. Tapos kung hindi kami magkakakilala, isnaban. Hanggang sa pag-alisan, isnaban. Ganon ang style po dyan sa biding-bidingan. Okay? Ay, nako. Alam na alam ko yung kalakaran sa ganyan. Okay, so iwan na po natin muna ito. Kaya nga sabi ko una iniisip ko, bakit ako naging messenger? Sabi ko, bakit napunta ako sa ganitong company? Hindi ko alam. I only ask God. Bakit ganon? Naisip ko lang may plano, Panginoon. Diba? Tapos doon ko rin na-meet sa DOJ, doon ko na-meet si Serafin Cuevas. Parang I felt like I was blessed by a priest na parang yung holiness yung ganon. Hindi ko makakalimutan yung bagay na kaya namatay si Cuevas, naluha ako eh. Kasi una ko siyang na-meet doon sa DOJ, nandun ako. Yung mga nakakapunta ng Department of Justice, pagpasok mo ron sa main entrance nila, yung may posting malalaki, pagpasok mo ron, tanda ko pa nga itsura, nabivisualize ko pa eh. Nakikita mo yun, may hagdan doon sa kaliwa, paakyat yun sa taas. Sa pinakadulo si Cuevas bandang kanan. May kita mo yung opisina niya, maliit lang, tapos may mga tubo ng drainage. Nandun, may kita mo yung tubo. Walang kisame. Doon. Tahimik dun sa pwesto niya. Ang dami niyang binabasa sa mesa niya. Pagdating niya ron, nakita niya ako sa hagdan. Sabi niya sa akin, Totoy lang niya sa akin. Kasi nakabarong ako eh. Ready na ako pumasok pagkatapos. Alauna ng hapon yun pumapasok. Tapos uwi nung gabi. Magbababad yun sa taas. Nakatulog ka na dyan. Ginagawa mo dyan. Ay, sabi ko, sir, siya yung kailangan ko. Sir, papalo up ako ng cheque namin na iniipit para makapagbigay na naman kami ng ganun. Ay, sir. Good afternoon po, Secretary. Sabi niya, akala niya abogado ako. Sa kabarong ako, sa hagdan natutulog. Tapos blue yung slacks. Sabi ko, sir, messenger po ako ng company. Sabi ko, yung check po namin yung mga payments sa mga projects dito. Anong company? Tapos sama sa taas, sama ako ron. May isa ko. May listahan ako may folder ako Sige, bumalik ka bukas, sabi niya sa akin. Nako, eto na, tinanong ako ng boss ko pag uwi ko. Kinabukasan, kasi pag ganon, bukas na ako magpapakita sa office. Pero tawag pa muna. Sabi niya, tawag niya sa akin, bata. Ano bata? Kasi ako yung pinakabata sa opisina noon 19 lang ako noon, sabi niya. Ano na nangyari sa pinapakuha ko sa hindot ka? Yun ang dugtong. Sabi po ni Serafin Cuevas, sa secretary, putang ina ka, bakit yan nausap pa yun? Kasi yung takot siya dahil biding-bidingan yung racket namin Sino po ba may proposal ng biding-bidingan? Procurement ng DOJ. Tapos, ngayon ito, nakita niya ako natutulog sa hagdan. Bakit doon ka natulog? Inantok Nagbabasa ako ng libro Inantok ako doon. Sabi sa, baka hindi na tayo mabayaran. Di ma'am, sabi sa akin, balikan ko bukas Saan? Sa kanya raw po. Eto na, bumalik ako 2:00.
Alam niya, hindi pa ako bumabalik. Umaga pa. Naka-receive ng tawag ang boss ko. Papuntahin nyo ang messenger nyo rito kaagad. Sa accounting. Sabi ng boss ko, putang ina ka talagang hindot ka. Ganun magmura yun, tapang. Ayop ka. Baka madali yung cheque ko doon. Baka reviewin lahat. Sabi ko, boss, trabaho naman talaga tayo. Lagay naman tayo ron eh. Buhaya lang talaga yung mga tao doon sa DOJ. Sabi ko, pumunta ka na. Sabi niya. Punta ako ngayon. Ako naman, masaya pa. Kasi magkikita kami ni Serafin Cuevas eh. Hindi pang uso cellphone nun. Kung uso lang sana. Pero ang cellphone nung araw, yung parang may antena pang mahaba na sinusuot sa likod sa bulsa. Oh, parang pangkayod ng yelo. Walang camera yun. No? Pag meron kang digital camera nun, yayamanin ka. Wala akong ganun. So, memory lang. Ngayon, eto na. Pagdating ko rin sa taas, sabi ni secretary sa akin, bata, kamusta pag-aaral mo? Sabi ko, okay naman po. So, nag-aaral ka niyan? Opo. Saan? Sabi ko, University of the East. Anong kurso mo? Naglolo ka ba? Sabi ko, hindi pa po. Political science po yung kurso ko. Sabi ko, very good. Sabi niya, mag-abogado ka. Sabi niya, yung mga cheque mo, para matuwa yung boss mo, pinirmahan ko na lahat. Pag alis ko pala, kasi iniwanan ko siya ng kopya ng mga PO, ng mga purchase orders, saka ng mga invoice. Hiningin niya yung kopya sa akin ng PO. So, Alcatel yung telepono nun. Binigyan ko. Lahat po yun, nakuha ko yung cheque. Pagbalik ko ng kumpanya, may dala akong cheque. Oh. Sabi ng boss ko, bakit bumalik ang hindot ka? Boss, maaga pa po eh. O ano, sabi sa'yo, boss, binigay yung cheque sa akin. Galing, saan punta? Kay Secretary Cuevas po. Kasi sabi niya siya balikan ko eh. Sabi ko, accounting eh. Boss, nakuha ko nga yung cheque. Pinakita ko yung cheque. Oh. Nanlaki mata ng boss ko. Bakit? 2 buwan. Yung na-terminate niyang messenger na nagnakaw ng cheque niya, yun pa yung pina-follow up. Hindi makuha ko, ako nakuha ko. Siyempre, bonus, 2K. Tapos sabi sa akin, tataasan ko na sahod mo. 4,000 pesos na. Ay, yung sahod mo rito na, magkano ba yun? 4 or 5 yata. Nasimula ako noon. 5K na, sabi niya sa akin. Tapos, etong bonus mo, 2,000. Tapos lahat ng tao ron, may bonus. Nag-pizza pa kami. Pero bago pala ako dumating doon, pinaulanan sila ng mura. Kasi nga, natitension yung boss ko. Bakit? Karating kay Cuevas. Hindi dapat ganun daw. O, di ba? Hindi ko makalimutan si Serafin, si Justice Cuevas. Tapos nalaman ko, malapit lang pala rito sa amin ang bahay niya. Yan lang pala sa may bandang Barangay Santo Domingo. Dahil tauhan niya, staff ng barangay doon, ng Barangay Siena, yung kasama ko sa Lupon, taga Pamayapa. Tapos sila Cuevas, may pinalupon sa kanila na mga kalugar nila na nanunungkit ng mangga, binabato yung mangga, tinatamaan yung luma niyang Mercedes-Benz. Ang pinag-usapan dun sa Lupon, sabi ng mga tao, kasi po yung mangga nyo hitik sa bunga. Sabi na lang niya ganito, manghingi na lang kayo. Para yung mga kasambahay ko, ang kukuha ng mangga para sa inyo, huwag nyo nang batuhin kasi tinatamaan yung kotse. Ang buhok ni Cuevas po, pareho ng buhok ni Miriam. Tayo-tayo sa spray net. May nakatayo rito. Pero manipis na. Hanggang ngayon naalala ko pa yung eksena na yun. Kung pintor lang ako, kaya ko pang i-drawing. Ay nako. Exactly, Barangay Santo Domingo. Yan. Okay, pag-usapan natin yung susunod. Okay, so yun ang kaya alam ko yung na yun. Alam ko yung biling-bilingan na yan. Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon, ito hong panukala ni Senator Chis Escudero na mukhang sapol agad dito si Senator Bongo. Alam niyo para sa akin, para sa kapakanan ng bayan, kahit sino pa po ang tamaan, 'di ba? Okay lang 'yon. Now, ito ho kasi yung proposal ni Chis Escudero pagkatapos na magsalita ng Pangulo natin doon sa kanyang quotable na mahiya naman kayo, 'di ba? So ang panukala niya po, sabi niya, magpa-file daw po siya ng panukalang batas na nagbabawal, nagbaban
sa mga kaanak ng mga taong gobyerno, ng mga opisyales, no, hanggang sa ika-4, fourth degree, no, civil degree, no, na maging kontraktor. Ibig sabihin, kahit anong proyekto, di na kayo pwedeng makakuha ng kontrata sa gobyerno. Nako, isa ho itong malaking katarantaduhan para sa akin. Bakit? Kahit naman po sa hindi kakilala, ay hindi ho kamag-anak na kontraktor, nakakakupit pa rin naman, nakakakuha pa rin ng SOP. Ang dapat po dito, huwag na kayong mangialam sa budget. Huwag na kayong mangialam sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Hayaan nyo ang executive. Ang ibig sabihin po ng executive department ay tagapagpaganap. Hayaan nyo silang magtrabaho, magpaganap ng trabaho. Diba? Kayo gumawa ng batas para ipatupad nila. Oh. Ganun dapat. Diba? Hindi yung may pabawal-bawal pa. Oh. Ngayon, naalala ko lamang po, biglang nag-flashback sa akin itong Alfredo. Pag-aari po ito ng tatay ni Bongo at ng kanyang kapatid. Okay? Ayan o. Ito ang PCIJ noong 2018, may mga study silang pinakita. Sabi rito, firms of Bongo kin, top contractors, many JVs. Hindi ko alam yung JVs na yan. Delayed projects in Davao. Uy! Grabe, di ba? Nagtatrabaho pa ba? Delayed ang project. Di ba? Nauna pang nagibato yung karatula Sabi rito, PCIJ's 2018 investigation showed that companies, CLTG builders, isa pa yan. Ano yan? Pangalan ni Bongo yan Di ba? Ano ba yun? Christopher, ba yun? Lawrence Tesorogo. Builders. Yan. And Alfredo Builders and Supply are owned by Bong Argo's father, Desiderio Go, and sibling Alfredo Go. Respectively, Trillanes noted his complaint that CLTG is similar to the senator's initial. That's correct. And the Bongo family amassed 6.6 billion worth of government contracts. Sa panahon niya ni Digong noon. Lalo na naging presidente na mayagpag. Ano yung paboritong project nila? Infra, repair ng mga kalsada. Ganyan, gumawa ng kalsada. Di ba? Oops, mamaya na yan. Sabi ko, nako, matapos gamitin sa kanyang alleged 142 billion insertion, merong 3 billion on behalf of Bongo na hindi umiimik si Bongo tungkol doon. Diba? Silence means yes. Ano yun? Kaway-kaway sa Farmally, di ba? Marami po talaga ng mga contractors sa ngayon, mga kamag-anakan din ng mga politiko. Yung iba sila rin po yung may-ari. Yung iba naman po ay nag-divest sila sapagkat pinagbabawal ng batas. Pero sila yung nagmamay-ari, kumbaga ipinaubaya na lamang sa iba na magpatakbo. And then inilayo lang ang pangalan nilang hindi sila ang nagmamay-ari. 'Di ba? Pagka ganyan po, maganda man po yung kanilang ginagawa ron sa inyong lugar, sa tingin nyo, wag nyo na po dapat iboto. Dapat po talaga malinis. Kapag ka bawal-bawal. Ganun po yung gawin natin. Political discipline ang wala ho sa mga Filipino. Lagi po tayo, kung hindi po teledrama, ang tema ng pagpili sa kandidato na yung binubugbog, yung naaakusahan palagi, yun ang i-elect kahit na markado na. 'Di ba? Sa problema sa korupsyon, iboboto pa rin. Yung iba naman, mala Pornhub ang sistema ng pagpili ng susunod na leader. Hindi ho talaga magbabago Pilipinas, hindi po tayo aasenso. At kung sino pa yung gumagawa nun, which is the majority of the Filipino people, ito pa yung mga mapaghanap ng pagunlad ng pagbabago. Kung wala hong pagbabago sa inyong paraan ng pagpili ng leader, wala po kayong karapatan mag-demand. 'Di ba? Kung sino po yung nailuklok ninyo, nadamay pa kami, deserve po nating lahat na sikmurain ito. Bunga ng maling paraan ng pagpili ng leader. Okay? And shout out kay Chis Escudero. Nakaisip pa talagang ipagbawal, ha? Tawa naman pong ipagbawal. 'Di ba? Pero sana lang, tigilan na ng mga senador, ng mga kongresista ang pangingialam sa budget.
sa mga programa, okay yung sa Kongreso, sa budget, pero hindi po tama panghihimasukan pati implementation na as if kayo ang DPWH Secretary. Diba? Para kung merong anomalyang mangyari, diba, i-monitor nyo. Pag may nakita kayong mali, boldjackin nyo, ipasalvage din nyo yung salarin. Ibig sabihin, i-save niyo yung salarin para makasuhan.